Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng milyonaryo bago matulog? Hindi siya nag-scroll sa social media. Hindi siya nag-iisip kung paano babayaran ang bills bukas. Hindi. Ang ginagawa niya, ikaw, ay nagre-reprogram ng kanyang utak para maging magnet ng kayamanan. Habang ang karamihan sa tao ay nakatulog na pagod, stressed at puno ng takot, ang mga milyonaryo ay ginagamit ang huling oras ng kanilang araw para mag-plant ng seeds ng abundance sa kanilang subconscious mind. Ito ang sikreto na hindi tinuturo sa eskwelahan. Ito ang ritual na naghihiwalay sa mga taong nag-struggle at sa mga taong nag-succeed. Tingnan mo, sa Pilipinas, lumaki tayo sa kultura ng isang kahig, isang tuka. Kung ano ang kinita ngayon, yun lang ang kakainin bukas, walang ipon. Walang plano, walang vision at dahil dyan, naging cycle na yan. Pero ang totoo, hindi ka ipinanganak para mabuhay ng ganyan. Hindi ka nilikha ng universe para mag-survive lang. Ikaw ay nilikha para mag-thrive, para maging financially free, para magkaroon ng choice sa buhay mo. Ang video na ito ay hindi para sa lahat. Ito ay para sa mga taong handang mag-level up, para sa mga taong ayaw na ng mediocrity, para sa mga taong nais na talagang maging parte ng 1% na nag-control ng kanilang destiny. Si Napoleon Hill, ang lalaking nag-interview sa 500 ng pinaka-successful na tao sa kanyang panahon, natuklasan niya ang isang pattern. Lahat ng mga milyonaryo at billionaire na kanyang na-study ay may isang common ritual bago matulog. At ngayong gabi na ito, ikaw ay matututunan kung ano yan. At kung susundin mo ito, magsisimula ang transformation mo. Hindi bukas, hindi next week, tonight. Pero bago tayo mag-dive sa secrets na yan, kailangan nating pag-usapan ng isang malaking problema sa ating kultura. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking hadlang sa pag-unlad ng Pilipino? Hindi ang kakulangan ng opportunity, hindi ang gobyerno, hindi kahit ang kawalan ng kapital. Ang pinakamalaking hadlang ay ang crab mentality. Yung mentalidad na kapag may nakikita tayong umaangat, gusto nating hilahin pababa. Kapag may nag-succeed, sasabihin natin swerte lang yan o may backer yan. Hindi natin sinasabi na ako rin kaya ko yan. Ito ang unang bagay na kailangan mong i-break free. Ang belief na ang pagyaman ay para lang sa iba. Ang belief na kailangan mong ipanganak sa mayamang pamilya para maging mayaman. Ang belief na ang pera ay masama o nakakasira ng tao. Lahat yan ay limiting beliefs na ini-install sa atin ng society, ng pamilya, ng mga taong takot na mag-take ng risk. Pero tonight, tinutulungan kita na mag-rewire ng utak mo. Kaya ito ang una kong hihilingin sa iyo. Tingnan mo yung like button sa baba. Hindi yan simpleng button lang. Yan ay isang sacred act ng commitment. Kapag pinindot mo yan, sinasabi mo sa universe na ready ka na para tumanggap ng information na ito. Sinasabi mo na yes, I am open to abundance. Yes, I deserve wealth. Yes, I am ready to reprogram my mind. Ang like button na yan ay ang unang signal mo na ikaw ay lumilipat na ng frequency mula sa frequency ng scarcity papunta sa frequency ng prosperity. May mga taong manonood ng video na ito at hindi mag-like. Bakit? Dahil deep inside, hindi pa sila ready. May takot pa sila. May doubt pa sila. May resistance pa sila sa idea na sila ay karapat-dapat sa yaman. Pero ikaw, alam kong iba ka. Alam kong nandito ka dahil may fire sa loob mo. May hunger ka para sa better life. Kaya right now, habang bago tayo mag-continue, click mo yung like button. Gawin mo itong ritual. Gawin mo itong act ng power. Dahil yan ang unang step para sa transformation mo. At alam mo ba, may study na nagsasabi na ang simple act ng commitment, kahit gaano pa kaliit, ay nag-activate ng motivation center ng utak mo. Kapag nag-commit ka, kahit sa small action like this, nagiging primed na ang brain mo para sa bigger actions. Kaya hindi ito tungkol sa algorithm. Hindi ito tungkol sa pagtulong sa channel ko. Ito ay tungkol sa pagtulong sa sarili mo. Ito ay tungkol sa pag-declare sa universe na I am ready for my next level. So go ahead. Click that like button now. Gawin mo habang nandito ka pa. Dahil ang mga taong nag-succeed sa buhay ay ang mga taong kumilos agad. Ang mga taong nag-fail ay ang mga taong nagsabi ng mamaya na o bukas na.
At alam natin pareho, walang bukas para sa mga taong laging nag-postpone. Kaya action, ngayon na. Okay, so bumalik tayo kay Napoleon Hill. Alam mo, noong 1908, may isang lalaking nag-interview kay Andrew Carnegie, isa sa pinakamayamang tao sa mundo noon. At sa interview na yon, sinabi ni Carnegie kay Hill na, "I will give you the secret to wealth, pero hindi ko ito direktang sasabihin. I will introduce you to the most successful people in America, at ikaw ang mag-discover ng pattern." At yan ang ginawa ni Hill. Nag-spend siya ng 20 years, nag-interview ng 500 millionaires at billionaires, at natuklasan niya ang universal principles ng success. At isa sa pinakamakapangyarihang discoveries niya ay ito: ang subconscious mind ay hindi alam ang pagkakaiba ng reality at imagination. Basahin mo ulit yan. Ang utak mo, lalo na ang subconscious part, ay hindi marunong mag-distinguish kung totoo ba ang isang bagay o imagined mo lang. Kaya kung paulit-ulit mong ini-imagine na mayaman ka, na successful ka, na may financial freedom ka, ang subconscious mo ay magsisimulang maniwala na yan ay totoo. At kapag naniniwala na ang subconscious mo, magsisimula itong mag-create ng behaviors, decisions, at actions na aligned sa belief na yan. Ito yung dahilan kung bakit ang mga milyonaryo bago matulog ay gumagawa ng specific ritual. Hindi sila nag-aalala. Hindi sila nag-worry tungkol sa problema. Dahil alam nila na ang last thoughts bago matulog ay ang pinaka-powerful na programming para sa subconscious mind. May scientific basis ito ha. Meron tayong hypnagogic state, yung transition period mula sa gising papunta sa tulog. Sa state na yan, ang conscious mind mo, yung part na laging nag-criticize at nag-doubt, ay nag-shutdown na. Kaya ang subconscious mo ay bukas na bukas para tumanggap ng information. Imagine mo kung ano ang nangyayari sa karamihan ng tao. Bago matulog, nag-scroll sila ng social media, nakikita nila yung highlight reels ng ibang tao, tapos nafe-feel nila yung inggit or insecurity. O kaya naman iniisip nila yung problema sa trabaho, yung utang, yung bills. Tapos yan ang last thought nila bago matulog. Ano sa tingin mo ang nangyayari sa utak nila? Nag-program sila ng fear, anxiety at scarcity sa buong gabi. At pagkagising nila, yan din ang energy na dala nila. Yan ang cycle na paulit-ulit. Pero ang mga milyonaryo, ginagawa nila ang opposite. Ginagamit nila ang time na yan para mag-visualize ng kanilang goals, para mag-affirm ng kanilang worth, para mag-plant ng seeds ng abundance. Sinasabi nila sa sarili nila, "I am attracting wealth. Money flows to me easily. I am a magnet for opportunities." At dahil yan ang last thought nila, yan ang nagmarinate sa utak nila buong gabi habang natutulog sila. At pagkagising nila, yan ang energy na dala nila sa buong araw. Now, alam kong may ilan sa inyo na nagsasabi, di ba yan ay positive thinking lang? Paano yan magiging totoo kung wala naman akong action? Good question. Pero tingnan mo, hindi ito tungkol sa positive thinking lang. Ito ay tungkol sa reprogramming. Kapag nag-reprogram ka ng subconscious mo, hindi ka lang nag-iisip ng positive. Nagbabago ang behavior mo, nagbabago ang decisions mo, nagbabago ang perception mo sa opportunities. Nagiging aware ka sa mga bagay na dati ay hindi mo napapansin. Halimbawa, may dalawang taong naglalakad sa parehong kalsada. Yung isa ay nakaprogram ng scarcity, yung isa ay nakaprogram ng abundance. Makikita nila ang parehong sign na nagsasabi, business opportunity. Pero yung tao na nakaprogram ng scarcity ay magsasabi, scam yan for sure, walang libreng lunch. Yung tao na nakaprogram ng abundance ay magsasabi, let me check this out. Baka ito na yung break na hinihintay ko. Same sign, same opportunity, different programming, different result. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon ay ito. Ano ang programming mo? Ano ang last thought mo bago ka matulog? Kasi yan ang nag-dictate ng trajectory ng buhay mo. At kung gusto mong baguhin ang trajectory mo, kailangan mong baguhin ang programming mo. Kaya let me ask you to do something powerful right now. Pumunta sa comment section at isulat mo ang isang powerful affirmation. Isulat mo ang I am a money magnet o I attract abundance effortlessly. Kahit ano, pero kailangan English o Taglish kasi yun ang language ng power, ng manifestation.
At alam mo ba, ang act of writing ay mas powerful kaysa sa pag-iisip lang. Kapag sinulat mo, nag-activate ang motor cortex ng brain mo. Nag-reinforce ang neural pathways. Nagiging totoo sa sistema mo. Kaya gawin mo ngayon. Isulat mo sa comments. Declare mo sa universe na ikaw ay ready na. Dahil yan ang second step ng transformation mo. Okay, so ano nga ba talaga ang specific na ginagawa ng mga milyonaryo bago matulog? Ito na ang gold na hinihintay mo. Pero tandaan, hindi ito simpleng listahan lang. Ito ay isang sacred ritual. Ito ay isang practice na kailangan mong gawin with intention, with focus, with energy. Kasi kung gagawin mo lang ito ng half-hearted, walang mangyayari. Pero kung gagawin mo ito with full commitment, makikita mo ang transformation in weeks, hindi years. Ang unang bagay na ginagawa nila ay ang gratitude ritual. Bago matulog, sinusulat nila ang 3 bagay na pinasasalamatan nila sa araw na yon. Bakit? Dahil ang gratitude ay ang highest vibration na pwede mong i-emit. Kapag ikaw ay grateful, sinasabi mo sa universe na I have enough, I am abundant. At ang universe based sa law of attraction ay mag-respond sa vibration mo. Kung vibration mo ay scarcity, bibigyan ka ng scarcity. Kung vibration mo ay abundance, bibigyan ka ng abundance. Simply as that. Ngayon alam kong may mga Pilipino na nagsasabi, paano ako magpapasalamat kung wala naman akong pera? Paano ako magpapasalamat kung nag-struggle ako? Diyan ka nagkakamali, ikaw. Dahil ang gratitude ay hindi tungkol sa kung ano ang mayroon ka. Ito ay tungkol sa shift ng perspective. May naka-charge ba ang phone mo ngayon? Pasasalamatan mo yan. May internet ka ba para manood nito? Pasasalamatan mo yan. May mata ka ba para makita ito? Pasasalamatan mo yan. Tingnan mo, ang gratitude ay hindi tungkol sa material things lang. Ito ay tungkol sa pag-recognize ng blessings na meron ka na, kahit gaano pa kaliit. At alam mo ba, may study sa Harvard na nagsasabi na ang mga taong nag-practice ng gratitude daily ay may 25% higher income after 5 years compared sa mga taong hindi. Bakit? Dahil ang gratitude ay nag-o-open ng doors, nag-shift ng energy, nag-attract ng opportunities. Kaya tonight bago ka matulog, magsulat ka ng 3 bagay na pinasasalamatan mo, kahit gaano kaliit. Gawin mo yan for 30 days, makikita mo ang shift. Ang pangalawang ritual ay ang visualization. Ito ang sikreto ng lahat ng high performers, mula kay Oprah hanggang kay Elon Musk. Bago sila matulog, ini-visualize nila ang kanilang ideal life. Hindi lang nila ini-imagine. They see it, they feel it, they live it in their minds. Kasi nga, ang subconscious mind ay hindi alam ang difference ng reality at imagination, di ba? Kaya kapag na-visualize mo na mayaman ka, na successful ka, na may financial freedom ka, ang utak mo ay magsisimulang gumawa ng pathway para maging totoo yan. Pero ito ang mali ng karamihan. Ini-visualize nila na parang movie lang, distant, parang nanunood lang sila. Mali yan. Ang tamang visualization ay first person. Ikaw ay nasa loob ng experience. Damhin mo ang texture ng leather seats ng luxury car mo. Amuin mo ang scent ng coffee sa beach house mo. Marinig mo ang tunog ng ocean habang nagwo-work ka sa laptop mo. Gawin mo itong vivid. Gawin mo itong real. Dahil kapag vivid, mas powerful ang impact sa subconscious mo. At dito papasok ang cultural hack para sa Pilipino. Alam kong marami sa atin ay may mañana habit. Bukas na, mamaya na. Pero ang visualization ay nagre-rewire ng habit na yan. Kapag na-visualize mo na ang future mo, nagiging excited ka, nagiging motivated ka. Hindi ka na mag-postpone kasi alam mo kung saan ka pupunta. Kaya gumawa ka ng vision board. Lagay mo sa tabi ng kama mo. Tingnan mo bago ka matulog. Yan ang huling image na makikita mo. Yan ang mag-marinate sa utak mo buong gabi. Ang pangatlong ritual, at ito ang separates the millionaires from the billionaires, ay ang self-hypnosis o auto-suggestion. Ito ang direct teaching ni Napoleon Hill sa kanyang libro. Sinabi niya na ang pinaka-powerful na tool para sa success ay ang repeated suggestion sa sarili mo. Kaya bago matulog, sinasabi ng mga milyonaryo ang kanilang affirmations out loud. Hindi lang iniisip. Sinasabi nila with conviction, with emotion, with power. Halimbawa, yung affirmation ni Andrew Carnegie na tinuro niya kay Napoleon Hill ay ganito: I will have financial abundance. I will be a magnet for wealth.
I will use my wealth to serve others. At sinasabi niya yan every night bago matulog. At alam mo ba, naging isa siya sa pinakamayamang tao sa mundo. Coincidence? Hindi. Yan ang power ng repeated suggestion. Kaya ikaw, ano ang affirmation mo? Gumawa ka ng isa. Make it personal. Make it powerful. Make it present tense. Huwag kang magsabi ng I will be rich someday. Sabihin mo I am rich, I am abundant. Money flows to me effortlessly. Dahil ang subconscious mind ay nag-operate sa present tense. Kapag sinabi mong someday, ang message ay hindi pa ngayon. Pero kapag sinabi mong I am, ang message ay totoo na ito. Ang pang-apat na ritual ay ang evening review. Bago matulog, i-review ng mga milyonaryo ang kanilang araw. Pero hindi yung typical review na puro regret o disappointment. Ang review nila ay focused sa lessons at wins. Tinatanong nila ang sarili nila. Ano ang naging win ko today? Ano ang natutunan ko? Ano ang pwede kong i-improve bukas? Dahil ang focus sa wins ay nag-build ng momentum. Ang focus sa lessons ay nag-build ng wisdom. Ang focus sa improvement ay nag-build ng growth. At dito ulit importante ang Filipino mindset. Marami sa atin ay experts sa pag-dwell sa mistakes. Experts tayo sa pag-criticize sa sarili natin. Pero ang mga milyonaryo, hindi nila ginagawa yan. They celebrate small wins. Kahit na hindi perfect ang araw, may hahanapin silang positive. Kasi alam nila na ang energy na dala nila sa pagtulog ay ang energy na magdidefine sa kanilang bukas. Ang panlimang ritual, at ito ang most underrated, ay ang creation ng tomorrow's to-do list. Bakit? Dahil ang clarity ay power. Kapag alam mo na kung ano ang gagawin mo bukas, hindi ka mag-waste ng energy sa pag-decide. Hindi ka mag-procrastinate. Gagalaw ka agad. At alam mo ba, ang mga successful people ay hindi nag-decide ng marami. Sila ay nag-decide ng kaunti. Pero yung mga decisions na yon ay high impact. Kaya bago ka matulog, isulat mo ang top 3 priorities mo for tomorrow. 3 lang. Hindi 10. Hindi 20. 3. Yung 3 yan ang mga bagay na kapag nagawa mo, magiging productive ang araw mo. At alam mo kung ano ang magic dito? Kapag nasulat mo na yan, ang subconscious mo ay magsisimula ng mag-prepare habang natutulog ka. Paggising mo, ready ka na. Wala nang mental resistance. At sa kultura natin na may diskarte, alam nating mag-improvise. Magaling tayo roon. Pero ang problema minsan ang diskarte ay naging excuse para sa lack of planning. Pero tingnan mo, ang mga tunay na successful ay may diskarte and may sistema. Kaya gumawa ka ng sistema. Use your diskarte to create better systems, hindi para mag-survive lang. Ang pang-anim na ritual ay ang detachment from digital. Ito ang pinakamahirap para sa generation ngayon. Pero ito rin ang pinaka-critical. 1 hour before sleep, iwan mo na ang phone mo. Huwag ka nang mag-scroll. Huwag ka nang mag-check ng emails. Huwag ka nang manood ng negative news. Dahil lahat ng yan ay nag-a-activate ng stress hormones mo. Tapos yan ang dala mo sa pagtulog. Tapos magtataka ka kung bakit restless ka, kung bakit anxious ka. Ang mga milyonaryo ay protective sa kanilang mental space. They know na ang mind ay parang garden. Kung ano ang itinanim mo, yun ang tutubo. Kaya kung puro toxic, puro negative, puro drama ang pinapasok mo sa utak mo, ano sa tingin mo ang lalabas? Pero kung puro abundance, puro inspiration, puro growth ang pinapasok mo, yan din ang magiging reality mo. Kaya instead of scrolling, basahin ka ng libro, makinig ka ng meditation, magsulat ka ng journal, makipag-usap ka sa loved ones mo. Gawin mo ang mga bagay na nag-nourish ng soul mo, hindi yung nagde-drain lang ng energy mo. At finally, ang pinakahuling ritual na ito, ang most sacred, ang surrender at trust. Bago matulog, sabihin mo sa universe, I surrender my worries. I trust that everything is working out for my highest good. I trust that I am guided. I trust that I am supported. Dahil tingnan mo, ang worry ay hindi nagsosolve ng problema. Ang worry ay nag-block lang ng solutions. Pero ang trust ay nag-o-open ng doors, nag-a-allow ng magic, nag-i-invite ng miracles. Ito ang difference ng scarcity mindset at abundance mindset. Ang scarcity ay laging nag-worry. Ang abundance ay laging nag-trust. At alam mo ba kung ano ang nangyayari kapag nag-trust ka?
Nagre-relax ang sistema mo. Nag-o-open ang creativity mo. Nag-a-attract ka ng opportunities na dati ay hindi mo nakikita. Kaya tonight, subukan mo. Gawin mo ang 6 na rituals na yan. Tingnan mo kung ano ang mangyayari. Hindi ko sinasabi na magiging milyonaryo ka overnight, pero sinasabi ko na magsisimula ang shift, magsisimula ang transformation. Dahil ang success ay hindi nangyayari sa isang araw. Ito ay nangyayari sa accumulation ng small powerful actions every single day. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang mangyayari kung hindi mo ito gagawin? Ano ang mangyayari kung manunood ka lang ng video na ito? Magsasabi ng maganda yan, tapos babalik ka sa dating routine mo. Matutulog ka na naman ng puno ng alalahanin. Gigising ka na naman ng walang direksyon. Mag-scroll ka na naman ng social media bago matulog. At 5 years from now, nasan ka? Same place, same struggles, same frustrations. Alam mo, ang pinakamasakit na regret sa mundo ay hindi yung I tried and I failed. Ang pinakamasakit ay yung what if I tried? Yung feeling na hindi mo ginawa ang dapat mong gawin noong may pagkakataon ka pa. Yung feeling na nagsettle ka sa mediocrity kahit alam mong deserve mo ng mas higit pa. Tingnan mo yung mga taong nasa paligid mo na nag-complain ng nag-complain pero hindi kumilos. Nagre-reklamo tungkol sa gobyerno, sa boss, sa sahod, sa buhay. Pero ano ang ginagawa nila? Wala. Walang action, walang initiative, walang pagbabago. At after 10 years, pareho pa rin sila. Worse, mas bitter pa sila. Mas resentful pa sila. Gusto mo bang maging ganyan? Hindi, di ba? Kaya ito ang choice mo ngayong gabi. You can either be a person na nag-consume lang ng information at kalimutan after 5 minutes. O you can be a person na kumilos, na nag-apply, na nag-transform. Ang choice na yan, ikaw lang ang makakagawa. Pero alam mo ba kung ano ang nakakatakot? Ang time. Ang time ay tumatakbo. Habang ikaw ay nagde-decide kung gagawin mo ba ito o hindi, may iba na dyan na nag-start na. May iba na dyan na nag-a-apply na ng rituals na ito. May iba na dyan na nagre-reprogram na ng utak nila. At after 1 year, makikita mo sila, nag-level up na. At ikaw? Nasan ka? Hindi ko sinasabi ito para takutin ka. Sinasabi ko ito dahil mahal kita. Dahil mahal ko ang mga taong nanunood ng content na ito. Dahil alam kong lahat tayo ay born for greatness. Lahat tayo ay may potential na maging successful, na maging abundant, na maging financially free. Pero ang potential lang ay hindi sapat. Kailangan ng action, kailangan ng commitment, kailangan ng decision na ngayong gabi, ngayong oras, mag-start ka na. Kasi ikaw hindi ka ipinanganak para maging average. Hindi ka ipinanganak para mag-survive lang. Ikaw ay ipinanganak para mag-shine, para mag-thrive, para maging inspiration sa iba. Kaya, huwag mong sayangin ang opportunity na ito. Gawin mo tonight. Start your ritual, reprogram your mind. Kasi yan ang simula ng lahat. Ngayong alam mo na ang secrets. Ngayong alam mo na ang rituals. Ngayong alam mo na kung paano nag-ooperate ang mindset ng milyonaryo, isa lang ang tanong. Ano ang susunod? Kasi tingnan mo, ang transformation ay hindi nag-i-stop dito. Ito ay simula pa lang. Ito ay first step pa lang ng journey mo towards financial freedom, towards abundance, towards ang buhay na deserve mo. At dahil ready ka na, dahil nag-commit ka na sa journey na ito by watching this video until the end, by clicking that like button, by commenting your affirmation, alam kong ready ka na rin sa next level. May video na naka-display dyan sa screen na yan ngayon. At yan ang next step ng ritual mo. Yan ang next piece ng puzzle. Yan ang next layer ng wisdom na kailangan mo para tuluyang mag-transform. Kaya click mo yan ngayon. Huwag mong skip. Huwag mong sabihing, panoorin ko na lang bukas. Dahil bukas ay excuse lang. Ngayon ang oras. Ngayon ang momentum. Click mo yan at ipagpatuloy natin ang transformation na sinimulan natin ngayong gabi. Welcome sa elite. Welcome sa tribe ng mga taong nag-decide na ayaw na ng average. Welcome sa journey towards greatness. Kita-kits sa next video. Let's continue leveling up together.